Ligtas na ngunit maselan pa rin ang kondisyon ng ilan sa mga biktima ng pagsabog ng bus sa Makati, kaya maging ang mga investigador ay hindi muna pinayagang makausap ang mga biktima. Nakatutok si Mark Salazar live mula sa ospital ng Makati. Mark. Mel, tama, kaligtasan nga ng mga natitira pang survivor sa ospital ang mahalaga sa kanilang mga doktor. At ang mga doktor na nagsabing hindi pa sila handang masalang sa pagtatanong o interogasyon ng mga otoridad kaugnay ng investigasyon. Away nila, doon na lang sana nila ginawa yan. Kasi yung wala naman nung kinalaman dito, nadadamay lang sa mga pinagagawa nila. Sana maya naman sila sa sarili nila. Mensahe ito ni Roberto sa nagpasabog ng bus kahapon at katarungang makukuha sa tamang investigasyon ang hinihingi niya. Pamangkin si Roberto ng isa sa mga biktima na si Lino Antonio. 5 ang anak ni Lino sa Bicol na umaasa sa kanya at asawang naghihintay sa kanyang minsan ng pag-uwi. Kaya't malaking dagok sana kung may mas masama pang nangyari kay Lino. Kinabahan, baka kung ano nang nangyari sa kanya. May tumago sa amin kagabi, baka binigay kay Papa yung cellphone kasi na-aksidente nga raw si Tio. Yun nga, kasama pala siya dun sa pinasabog na bus. Naoperahan sa kidney si Lino matapos itong mabugbog ng pagsabog sa bus pero ligtas na siya. Mahina ang puso ni Aling Delia, ina ng isa pang survivor na si Jeffrey Victoriano. Hirap niyang sabihin kung gaano katinding nervyos ang dala sa kanya ng balitang nakasama sa bus explosion ng anak. Late loop ko na pong nalaman yun kasi hindi po tinaram ng mga anak ko. Sa inyo? Opo. May sakit po kasi ako. Okay, good morning. Ayon sa doktor, malayo na rin sa peligro si Jeffrey. Kalimitan sedated o nakagamot pampatulog ang mga survivor habang pinapahupa ang kirot ng kanilang sugat at operasyon. Nasa estado pa rin silang hindi pwedeng abalahin kahit ng mga otoridad na nagmamadali sa investigasyon. So we'll have to give them time to recover from their respective surgeries before they'll be allowed to even face any investigator. Any investigator must seek consent from 2 parties, one from the hospital, but most importantly, the consent will have to come from the patient. At kahit maghilom na ang sugat, iindahin pa rin daw ng mga survivor ang tromang dala ng insidente sa mas mahabang panahon. The psychological impact may come later. They may go into several stages and you see that later on. Right now, all they're trying to do is recover from their physical injuries. And we're helping them in that regard. Mel, mas nakakahinga-hinga na yung mga doktor dito sa ospital ng Makati, lalo't iisa na nga survivor ang kanilang inaalagaan dito at maayos na ang lagay. Hindi kagaya kahapon na sumabay yung dagsa ng mga biktima ng bus explosion sa hindi rin pangkaraniwang dagsa ng mga iba pang pasyente sa kanilang emergency room. Mel? Mark, sino bumabalikat na mga ginagastos o gastusin dyan sa ospital? Well, sa kaso ni Jefferson, yung ating case study na ipinakita, wala pang lumalapit sa kanila ng tulong at panawagan nga nila na sana meron. Kaya ngayon ay sila muna yung nag-shoulder ng kanilang gastusin. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. At dahil sa pagpapasabog sa bus na yan sa EDSA kahapon, mas pinili raw ng ilan natin mga kababayan na mag-MRT na lang kaninang umaga. Kaya naman lalong humaba ang pila. Bukod kasi sa dami ng mga pasahero, mas hinigpitan din ang pag-iinspeksyon. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi biro ang pinagdaan ng pila ng mga pasahero ng MRT kaninang umaga. Ayon nga sa ilan, para raw silang sumusuot sa butas ng karayom. Naka-heightened alert kasi ang MRT, bunsod na nangyaring pagsabog ng bus kahapon sa EDSA Buendia. Hinarangan ng mga lamesa ang entrada para malimitahan ang espasyong daraanan ng mga tao. Ito raw ay para ma-inspeksyong maigi ang mga bagaheng dala-dala nila. Nakaantabay rin ang mga bomb-sniffing dogs para matiyak na walang makalulusot na kontrabando. Nakatagal na kayo nakapila? May 1 oras na mahigit. Kumpara nito mga nakarang araw, higit na mas marami rin ang sumakay ng MRT ngayong araw. Ilan sa mga nakausap namin, natatakot na raw magbus. Isa na rito si Ronald Duhit. Dati raw siyang sumasakay ng bus, pero matapos na nangyari kahapon, aminado siyang nangangamba na siya para sa kanyang seguridad. Iiwas tayo sa itutulad kahapon.
Hindi lang kahapon, di ba, may nangyari, nasunog din yung bus. Diba? Mas mabilis dito, tiyaga na lang sa pila. Bunsod na mas pinaigting na paghihigpit sa inspeksyon, pilahan tuloy ngayon dito sa MRT station. Pero sa kabila nito, tila di naman natin kinakitaan ng pagkainis ang mga mananakay. Dapat mas maganda yung security, mas tight. Okay lang sir, kasi kagaya ngayon yung nangyari na naman. Pero sana palaging ganyan eh. Minsan hindi sila ganyan na kahigpit eh. Pag walang nangyari, walang ganyan na kahigpit na pagsisita ng mga gamit. Humingi naman ng dispensa ang MRT sa mga pasahero, ngunit kailangan daw nilang gawin ito para matiyak ang seguridad ng bawat isa. Handa rin daw silang magdagdag ng tauhan kung kinakailangan. Sana din po maging vigilant din po sila. Maging vigilant po tayong lahat. Kung meron man tayong naoobserbahan na hindi suspicious items or suspicious persons, maaari po i-report niyo kaagad sa amin. Oscar Oy na nakatutok, 24 oras. Todo higpit na rin ang pagbabantay sa mga terminal ng bus, pati na sa Ninoy Aquino International Airport at sa mga pasyalan. Bahagi ito ng full alert status na pinairal ng pulisya kasunod ng pagpapasabog. Nakatutok si JP Soriano live mula sa Baclaran sa Pasay. JP. Med, sa kabila ng insidente nga ay tila hindi pa rin maiwasan talaga yung pagsakay ng bus ng ating mga kababayan. At ngayon ng rush hour dito sa ating kinalalagyan, Mel, sa panulukan ng Baclaran at ng EDSA ay tuloy-tuloy lang yung pagdating ng mga bus na may biyahe nga Baclaran papuntang Monumento. At sa ngayon ay nakikita natin may mga sakay na at medyo napupuno na rin yung mga bus na yan. At ayon sa mga konduktor, mas mapupuno pa yan habang binabaybay nila ang kahabaan ng EDSA. At dahil bus nga, Mel, ang isa sa mga pangunahing sinasakyan ng ating mga kababayan, mas dinoble na ang paghigpit sa mga bus terminals sa NAIA at sa mga matataong lugar gaya ng mall matapos sa malagim na insidente kahapon. May mga pulis na nagbabantay sa halos lahat ng bus terminal sa EDSA Cubao. Di bababa sa 10 bus terminals ang mayroon sa bahaging ito ng EDSA. Tumutulong din ang mga pulis sa pag-iinspeksyon sa gamit ng mga pasahero. Pag may mga malalaking mga bagahe, tinitingnan namin din yung pag-check nila. Sinusupervise namin. Sa Araneta Center Bus Terminal, ang pinakamalaking terminal ng mga bus papuntang probinsya, binubusisi rin ng mga gamit ng mga pasahero at inuusisa ng mga konduktor ang hand carry bags. Pating niya po, walang dala. Paano kung ayaw pabuksan? Ay, hindi ko isinasakay. Delikado kasi. Yun na rin ang isopi sa amin sa opisina. Iniikutan din ng K9 bomb units ang mga bagahe. Siyempre po, mayroon pong kaba pero kailangan namin umuwi sa probinsya. Magdasal na lang tapos maging alerto sa mga katabi. Ang mga bus, taxi at ibang sasakyan naman na papasok ng NAIA, ini-inspeksyon muna at tinitingnan ng mga bagahe bago papasukin. Nasa heightened alert daw ang NAIA ngayon kaya doble raw ang airport police na pinapakalat sa terminals 1, 2 at 3. At least for the time being, ganito ang tsura natin. So I'm asking also the riding public that out of their inconvenience, the riding public will have also that kind of peace of mind. Hanggang sa mga mall gaya dito sa Mall of Asia sa Pasay, umiikot din ang mga tourist police sa labas at loob ng mall. May sariling K9 bomb units din ang MOA na umiikot. Bukod pa ito sa mano-manong pag-iinspeksyon sa bags. At Med, sa kabila ng maigpit na seguridad ng pinaiiral, sabi ng NCRPO, walang direktang bantas sa seguridad dito sa Metro Manila. Gayun pa man, pinagpapayuhan nila ang publiko na laging maging mapagmatyag at laging maging alerto para po doon sa ating mga kababayan na makakapansin daw ng kakaibang kilos sa iyong pagbiyahe. Maaari ito po itong i-report o itawag sa hotline ng PNP sa 117. Maaari rin daw mag-text mail sa text hotline ng PNP sa numerong 0917-847-5757 para sa anumang insidente at kahina-hinalang bagay. At yan muna ang latest mula rito sa Pasay. Mel? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. At dahil pa rin sa pagpapasabog sa bus na yan, iminumungkahi ngayon na lagyan ng mga CCTV camera ang mga pampasayarong bus. Pinulong din kanina ng alkalde ng Makati ang isang grupo ng mga negosyante para tiyaking wala silang dapat ipangamba. Nakatutok si Steve Lailisa.
Bagamat wala pang grupo ng mga negosyanteng nagpahayag ng pangamba matapos ang pagpapasabog sa Newman Gold Liner bus kahapon, pinulong pa rin ni Mayor Junjun Binay ang Makati Business Development Council. Gusto raw maniguro ni Binay lalo't may kumakalat na text messages na di raw makatutulong sa pamumuhunan sa bansa. I received a text message a few minutes ago telling the public not to go out. So wag naman ganun. Kailangan meron namang basihan yung sasabihin natin at hindi takot ang dapat mangibabaw sa atin. Ang European Chamber of Commerce and Industry di raw nagbago ang paningin sa kalakaran ng negosyo sa bansa. Pero umasa silang isolated case lamang ang nangyari kahapon. It's bad news, but I guess as I said, it happens everywhere. We just have to ensure it doesn't happen again. Personal na raw sumulat si Mayor Binay kay Pangulong Aquino para madagdagan pa ang pulis na magbabantay sa Central Business District. Iminumungkahi niya rin sa MMDA at LTFRB ang paglalagay ng CCTV camera sa mga bus. Maring hindi na rin ganun kamahal at kung meron mang yung perang ilalabas, sa tingin ko higit naman yan dun sa seguridad na maidadagdag naman sa mga mananakay natin. Bukas naman ang MMDA sa panukala. Dagdag pasani daw para sa mga bus operator pero makatutulong naman sa seguridad ng mga pasahero. The bus companies can afford that. There's nothing wrong with that. Sa day of mourning sa Biyernes, i-half mass sa mga bandila sa Makati at mag-aalay ng dasal para sa mga nasawing biktima. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Dahil